Do you wanna know? Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay maganda na ang panahon dyan sa inyo, lalo na sa Luzon. Dito po sa amin ngayon guys ay maganda ang panahon, kaya lang kung napapansin ninyo, mahangin at saka napakaalo ng dagat. Ayan, kung nakikita ninyo ang laki-laki ng mga alon. Ayan, so sana po doon sa mga lugar kung saan malakas yung ulan or laging umuulan, sana po ay kaganda na yung panahon sa inyo. Ayan, ngayong hapon po ay meron po akong isi-share sa inyo. Ito pong aking mga Cattleya. Ayan, meron ako ditong 4 na variety ng Cattleya. Ayan. So ayan guys, dito sa 4 na variety ng Cattleya ko, or hindi ako sure kung 4 or 3 variety lang ito, kasi kung napapansin niyo dito sa dalawa na meron ng bulaklak, ayan, pareho lang sila ng kulay. Pareho lang din sila ng dahon. Kaya lang, ang napapansin ko, mula kaninang umaga, etong bulaklak niya, parang hindi siya nag-open lahat. Ayan oh. Ayan. Iba dito na naka-open talaga siya. Or naka-open talaga sila itong dalawang bulaklak, naka-open talaga lahat yung mga petals nila. Maliban lang dito. Pero kung kulay yung pag-usapan, pareho lang talaga sila ng kulay. Kaya lang nagtataka ako dito, kaya kanina tiningnan ko talaga dito sa ilalim. Nakita ko nakadikit pala siya dito sa Kasi iganyan ko sana siya para ma-open na lahat, kasi akala ko naipit lang, hindi pala. Ayun oh, teka lang, i-zoom in natin. Ayun oh. Nakadikit siya talaga doon sa yung maliit na sa ilalim, yung pinaka-center. So hindi siya ma-open. Teka lang ha, tingnan nga natin para makita ninyo. I-open natin tong Ayan oh, ay, teka lang. Ayun oh, nakadikit siya. So ayoko naman siyang piliting i-open kasi baka masira, sayang naman. So hayaan ko na lang siyang ganyan. So hindi ako sure kung 4 ito or 3 lang. Ayan, so dito naman ito, meron siyang buds. Ayan oh, meron na siyang buds, 2 siguro. Kulay nito dilaw, hindi ko alam. Kasi first time pa lang itong bigay lang ito ng ng kaibigan ko. Tapos ayan, meron siyang sheath. Dito naman guys, meron naman akong dito naman guys sa isa, ayan, kung napapansin niyo ang laki-laki ng sheath niya, at saka yung buds niya maliit pa na sa ilalim oh. Kung napapansin niyo yung parang maliit na itim. Yun yung buds. Meron pa itong isang magiging bulaklak sana, pero ayan, kung napapansin niyo nangitim na yung bud sa ilalim. Tapos yung pinaka base nitong sheath parang nangitim din. So alam ko hindi na tutuloy kasi parang namatay na yung bud sa ilalim. Ganito din yung nangyari dito sa isang ito oh. Ang tagal kong inantay na mag-open or lalabas yung buds niya, pero hindi, kasi nagiging itim din yung buds niya sa ilalim hanggang sa namatay na talaga yung sheath niya. Ayan, so ito yung guys, ito yung sheath na bali nagpo-protect ng buds sa ilalim para hindi makakain ng siguro para hindi masira or hindi kakainin ng mga insekto. So ito, napakalaki kasi nga malaki naman ang bulaklak talaga nito, tsaka mabango. Ito naman kasi maliit lang siya, maliit lang yung niya, bulaklak. So yung sheath niya ay maliit lang. Ayan. Samantalang dito guys, ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Mula nung buds pa sila, hindi ko lang na videohan nung buds pa, pero mula nung buds pa sila, wala talaga akong nakitang sheath sa kanila. Pati din ito. Ayan. So kahit maliit, wala talaga oh. Wala silang sheath. So nagtataka ako, napatanong ako kung meron bang Cattleya na walang sheath ang kanilang buds. So ang ginawa ko, nag-Google search ako
At yun nga guys, meron pala talagang mga variety or mga species ng ng Cattleya na nagkaroon sila ng mga buds pero wala silang mga sheath na nagka-cover ng kanilang mga buds. So kung tulad ko, magtatanong din kayo kung meron bang mga Cattleya na walang sheath ang kanilang mga buds tulad nito, ang sagot po ay meron. Meron pong mga certain varieties ng Cattleya na hybrid sila galing sa Sopronitis orchids. Ayan. So itong mga hybrid na ito ay hindi nagpo-produce ng sheath sa kanilang mga buds. Ang mga Sopronitis orchids po ay ito yung mga uri ng orchids na nagpo-produce ng mga buds directly galing sa kanilang mga pseudobulbs. So ito po yung pseudobulbs ng Cattleya orchids. Ayan. So ito po 'yon. So ayan, kung napapansin niyo yung bulaklak niya, or ito yung nung buds pa ito, lumusot sila diyan sa galing talaga sa buds na walang sheath. So directly lang sila galing sa kanilang buds, wala silang sheath. Hindi tulad dito sa iba na ito yung buds pero galing ang buds sa sheath. Ayan. Tulad dito, ito yung ito yung pseudobulb. So mula sa pseudobulb, meron mo ng sheath na nag-cover ng buds. So yung buds, kung lalaki na siya, lalabas dito sa sheath na ito. Parang ganito. Ayan. So nung maliit pa ang mga buds, dito sila galing sa sheath. Pero ang mga Sopronitis orchids, yung yung buds nila nagmula directly sa kanilang pseudobulbs. Ayan. So ito na yun. Wala po tayong makikita ditong wala tayong makikitang sheath. Ayan. So yung mga Cattleya na hybrid ng Sopronitis tulad nito, nadidevelop yung kanilang mga buds habang nagmamature ang kanilang mga pseudobulbs. So habang nagmamature ito, nadidevelop yung kanilang buds. So yung buds lulusot dito pag nagmature na yung kanilang mga pseudobulbs. So ganito yung yung characteristics ng mga Cattleya na hybrid ng mga Sopronitis orchids. So ang mga Cattleya orchids po na hybrid ng Sopronitis orchids tulad nito, madidevelop yung buds nila, or magkakaroon sila ng buds habang nagmamature ang kanilang pseudobulbs. Ayan, madidevelop yung kanilang mga buds pag nagmature na itong kanilang mga buds. So wala tayong makikitang sheath, kundi directly lang na lalabas yung yung buds nila mula dito sa kanilang pseudobulb once na magmature na ito. Ayan, so kung magtatanong po tayo kung meron bang mga orchids or mga Cattleya na merong buds pero walang sheath, meron po. Ayan, so ito lang po yung yung share ko sa inyo ngayon. Sana po ay meron kayong natutunan. Maraming salamat po sa inyong oras sa pagpapanood dito sa aking video. At sana po, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa aking maliit na channel. At sana po, paki-share and like na rin para po ma-update po kayo sa susunod ko pang mga videos. Ayan, so hanggang dito na lang po. Dito ko na lang i-end aking video. Maraming salamat. Have a nice day everyone.